Magandang araw sa inyong lahat. Bago natin simulan nating bagong lesson ngayon, meron muna tayong laro. Ang tawag natin dito ay Taste of Memories. Meron ka bang mga naranasan na hindi mo makakalimutan? Na gusto mong kainin ng iyong paboritong pagkain, pero dumating na makikipagsapalaran ka muna upang matikman mo ang iyong gustong kainin. Maaring nagpapaiyak ito sa iyo, nakakatawang sitwasyon, o nagbibigay sa ng kalungkutan. So, tingnan natin ngayon ang mga sitwasyon na ito at ano kaya ang mabubuo nating putahe sa bawat pinapakita. Let's play the game. Nakakita ka na ba ng habulan ng manok at tao? O tao sa manok? O kaya ikay nakaranas nito? Sadyang napakabilis talaga ng mga manok sa bakuran na tatakbo upang iligtas ang kanilang sarili sa kapahamakan sa kamay ng mga taong gustong magluto ng masarap na paborito nilang pagkain. Sa tingin mo, ano kaya ang pwede nating putahe na mailuto sa ating mga alagang manok? May paborito ka bang putahe na pwedeng iluto? Sa tingin mo, ano kaya ang karaniwang paborito ng mga Pilipino kapag tumutukoy sa manok? Anong putahe iyon? Tama, pwede tayong magluto ng paborito mo. Ito ang lechon manok. O, di ba? Nakakapagod maghabol pero worth naman kapag ganito yung pagkain. So, the taste of your memories. Ngayon naman, punta naman tayo sa isang sitwasyon. Dadako tayo sa tinatawag nating Kung Pao. Sadyang napakatapang talaga ng mga baka, di ba? Paano kaya kung ganito yung baka na gusto nating lutuin, magkaroon ng panibagong putahe? Kung ganito sila magkarate, makaluto pa kaya tayo ng masarap na putahe? Sa tingin mo, ano kaya ang pwede nating iluto na galing sa karning baka? Di ba napakasarap kumain ng karning baka? Okay, so makakaluto tayo ng beef caldereta. Alam nyo ba kung ano yung beef caldereta? Ito yung pangunahing pagkain ng mga Pilipino sa kusina. So, ito ay isang uri ng nilagang karne ng baka na niluto na may sarsa ng kamatis at kumalat sa atay. Ang mga sangkap tulad ng prutas, carrots, bell peppers ay ginagamit din kapag niluluto ang ulam na ito. Maliban dyan, ano pa kaya sa tingin mo ang pwede nating putahe para sa karning baka? Tama, meron tayong tinatawag na beefsteak Tagalog. Ano ba ang beefsteak Tagalog na pagkain? Nakakain ka na ba nito? So ito yung isang uri ng nilagang karne ng Pilipino. Ito ay kilala rin bilang beefsteak sa ilang mga tao. Ito ay binubuo ng manipis na hiwa ng karne ng baka at isang mapagbigay na halaga ng mga sibuyas. So ito ay nilaga sa isang toyo at halo ng lemon juice hanggang sa maging malambot ang baka. Mas mainam itong nasiyahan sa maligamgam na bigas. Kaya tinatawag natin itong, sa aking palagay, mayroon isang malaking posibilidad na ang salitang beefsteak ay nagmula sa salitang beefsteak. Ano naman na nakikita natin dito? Ano kaya sa tingin mo, anong uri ng gulay yan? Paborito mo ba na kumain ng gulay? Ano kaya ang paborito mong pagkain gulay? So sa mga gulay na nakikita natin, ano kaya sa tingin mo ang pwede nating lutuin? May masaya ka bang naranasan kapag ang ulam mo ay gulay? Masaya ba o malungkot? Paborito mo ba ang mga pagkain gulay? Alam mo ba na malaking tulong yun sa atin? Sa tingin mo, anong kayang pwedeng iluto dito?
Tama, ano sa tingin mo yung larawan na yan? Yan ay tinatawag nating chop suey. Ano kaya yung tinatawag na ulam na chop suey? So, ito yung isang ulam sa Amerikanong lutuing Chino at iba pang mga anyo ng overseas Chinese cuisine na binubuo ng karne. So, madalas na manok, isda, karne ng baka, hipon, karne ng baboy, at itlog. Lutong mabilis na may mga gulay tulad ng bean sprouts, repolyo, at kensai. At nakagapos sa isang starch makapal na sarsa. Napakasarap niyan. Karaniwang itong inahain ng bigas ngunit maaring maging form ng chow. So, ang chop suey na recipe na ito ay hindi lamang nakakamanghang paningin kasama ang napakaraming mga gulay at karne. Masarap din ito at napakalusog. Madali ang paghalo ng mga makukulay na gulay na may makapal na masarap na sarsa na mabuti para sa mga espesyal na okasyon o para sa isang pang-araw-araw na malusog na pagkain. So, siguradong magugustuhan mo ang pagkain ng gulay. Ngayon, sa mga larawan natin nakikita at sa laro natin kanina, sa tingin mo, ano kaya ang bago nating lesson ngayon? So tama, ang bagong lesson natin ngayon ay tungkol sa pagluluto ng masustansyang pagkain. Ano-ano kaya ang salik na dapat nating tandaan kapag tungkol sa mga masustansyang pagkain? Tama, meron tayong food pyramid. Mamaya pag-aralan natin yan. At meron tayong mga menu pattern at meron din tayong 3 grupo na mga pagkain. Go, grow, and glow foods. Ngayon, sisimulan natin ang ating bagong lesson tungkol sa pagluluto ng masustansyang pagkain. Pero bago yan, titingnan muna natin ang pamantayang nilalaman ng ating lesson ngayon. So, naipapamalas ang pangunawa sa kaalaman at kasanayan sa mga gawaing pantahanan at tungkulin at pangangalaga sa sarili. Pag-aayos ng tahanan. So, isa sa dapat mong matutunan ay dapat mong matutunan kung paano magluto at ano yung mga dapat ganapin sa kasanayan sa pagluluto. Pamantayan sa pagganap na isasagawang kasanayan sa pangangalaga sa sarili at gawaing pantahanan na nakatutulong sa pagsasaayos ng tahanan. So dahil nandito tayo sa home economics, hindi lang basta magluto, ano pa ba ang mga paghahanda na dapat nating ihanda sa paghahain ng mga kapag-usaping pagkain. So, ang pamantayan sa pagkatuto, nandito tayo sa APP 5 HAOI 24. Nasa ika-8 linggo tayo. So, naisasagawa ang pagpaplano at pagluluto. So, unang salik na dapat nating tandaan ay salik sa paghahanda ng pagkain. So, dapat meron tayong talaan ng putahe o meron tayong menu pattern. So, ginagamit ito sa pagpaplano ng menu upang makabuo ng recipe para sa tiyak na age group. Ano nga ulit ang tawag natin dito? Tama, tinatawag natin itong talaan ng putahe. Kapag usapang pagkain, hindi pa tatalo dyan ang Pilipinas dahil sa dami ng pagpili ang pagkaing Pilipino na talaga namang katakam-takam at hitik sa sarap. Mula sa mga sikat na ulam at kakaibang lutuin hanggang sa panghimagas, hindi ka maubusan ng masasarap na pagkaing Pinoy. Kaya naman, mapa-local o foreigner, sabik na sabik sa pagkaing Pinoy. So, kailangan lang natin matutunan na magplano tayo. Pagpaplano ng menu o talaan ng mga putahe para sa tiyak na age group. So, sa isang mahalagang sangkap sa pagpanatili ng isang malusog na pagkain sa mahabang panahon ay ang tamang pagpaplano. Ang mga maling pagpili ng pagkain ay kadalasang nangyayari kapag hindi ka handa.
para sa pagkain. At magtapos ng pag-agaw ng mabilis na pagkain o ilang iba pang mga hindi malusog na kaginhawaan na pagkain. Ang pag-alam kung ano ang kakainin mo ng maaga at ang pagkaroon ng lahat ng sangkap sa handa bilang bahagi ng isang lingguhang plano ay ginagawang mas madali ang pagkain. Ano naman ang pangalawang salik nating tandaan? Tama, tinatawag natin itong recipe. Ano ba ang recipe? Ito ay ang mga sangkap at pamamaraan para sa paghahanda ng lutuing ihahandang pagkain. Alam nyo ba na ang isang recipe ay isang hanay ng mga tagubilin na naglalarawan kung paano maghanda o gumawa ng isang bagay, lalo na ang isang ulam ng nakahandang pagkain. So ito yung isang hanay ng mga tagubilin na nagsasabi sa iyo kung paano maghanda at magluto ng pagkain, kasama ang isang listahan ng kung anong pagkain ang kinakailangan para dito. So dapat mong matutunan ang paghahanda ng mga sangkap, may mga talaan ng sangkap, at syempre sa baba nakalagay din doon yung pamamaraan para sa paghahanda at sa pagluluto nito upang matutunan natin ang pagluluto. Kung kulang ng sangkap, medyo hindi ka rin makaluto ng masarap na pagkain o hindi naaayon sa panlasa ng ating pamilya. So, kinakailangan may listahan ng mga sangkap at syempre yung pamamaraan ay masunod ng tama. Yan ang kahalagahan ng recipe. Isasasalik sa paghahanda upang magkaroon ng mga masasarap ng pagkain at nakakatulong sa ating kalusugan. Pangatlong salik naman ay tinatawag nating menu. So, ito ang talaan ng pagkain at inuming ihahain sa oras ng kainan. Ano nga uli ang tawag natin dito? Tama, tinatawag natin itong menu. So, gumawa ng isang listahan ng lahat ng mga sangkap na karaniwang ginagamit mo upang magluto na mga mahahalaga at itago ito sa iyong kusina. So, dapat ganun ang gagawin. Kapag gawin ang iyong listahan, isulat ito sa isang piraso ng papel. Habang nagluluto ka, bawat sangkap na iyong ginagamit, kung nais mo, isulat sa isang hiwalay na listahan ng mga item sa pagkain na madalas na naubos ng iyong pamilya. Ang dapat mong gawin sa susunod ay upang suriin ang bawat sangkap. Ngayon naman ito yung talaan natin. Anong tawag natin dito? Ito yung pagpaplano ng mga pagkain. Ilang beses ba tayo kumakain sa isang araw? Tama, na kumakain tayo ng 3 beses. Meron tayong almusal, tanghalian at hapunan. So, gagawa tayo ng talaan ng Panglunes. Halimbawa, lalagay tayo sa almusal ng arroz kaldong maitlog at gatas. Meron ding sinigang na bangus, kanin, gulay na salad, at ano naman sa hapunan? Pwede tayong maghanda ng adobong baboy, kanin, at juice na flavor ay mangga. So, ganito yung pagpaplano ng pagkain. Bawat araw may para sa almusal, tanghalian at hapunan. Meron naman tayong pang Martes. So, halimbawa ng agahan para sa Martes ay tinapay, tsokolating mainit at ham. Sa tanghalian naman ay tinolang manok na may papaya, dahon ng sili, kanin at saging. Sa hapunan ay pritong isda, kanin, salad na prutas. So, gagawa tayo ng listahan nito. At syempre, gumawa ng lista ng pamimili na kinabibilangan ng mga pagkain. So, mahalaga ang mga listahan na to. At syempre, naayon din sa paborito ng pamilya. Meron naman tayong para sa Miyerkules. Halimbawa naman ng mga pagkain pwede nating ihain sa agahan. Sinangag na kanin, pritong itlog,
gatas, beef stew or puchero, kanin o pritong saging, adobong manok naman sa hapunan, kanin at minatamis na ube. So, ilan ito sa mga pagkain na ating ihahanda. So, yung menu ng pagkain ay mga salitang ginagamit upang ilarawan ang seleksyon ng pagkain na mayroon ang isang sa ating pamamahay. Minsan nakikita din natin ito sa kainan o restaurant. Sa Huwebes naman, pwede nating ihanda yung champurado at gatas sa agahan. Sa tanghalian naman, pritong manok, kanin, pakwan, ginisang gulay. At sa hapunan ay paksiw na bangos, kanin at pritong kamote. Sa Biyernes naman, pwede nating ulitin yung ibang talaan natin ng pagkain sa agahan, tanghalian at hapunan. Ayon sa paborito ng pamilya. Gustong kainin na abot kaya at syempre nakakatulong sa ating kalusugan. So yung menu ng pagkain, kailangan natin yon. So malaking tulong tong talaan na to. So pag titingnan naman natin yung menu ng pagkain, ito yung mga kasangkapan na ginagamit sa pagluluto. Nakasama rin ang maikling paglalarawan. Siyempre yung presyo ng bibilhin. Pang-apat na salik ay titingnan din natin. Ano pa po ang titingnan natin? So, kailangan natin matutunan yung tama, yung sustansyang nakukuha sa pagkain. So, dapat bigyang pansin o ibabatay ang mga pagkain ihanda sa 3 batayan ng pagkain. Ano nga yung 3 batayan ng pagkain? Tama, meron tayong Go Foods, Grow Foods, at Glow Foods. So, tuwing bumibili tayo ng pagkain, ang una nating tinatanong ay kung masarap ba ito? Hindi natin maaring ipagkaila na halos lahat sa atin ay mas gusto ang masarap na pagkain higit sa lahat, di ba? Ngunit, may isang bagay tayong dapat laging tandaan. Kailangan natin ng masustansyang pagkain. Ang masustansyang pagkain ay nagbibigay sa ating katawan ng kinakailangang nutrisyon upang tayo ay lumaking malusog at malakas. So, kapag sinabi nating ang isang pagkain ay masustansya, ano kaya ang ibig sabihin nito? So, ibig sabihin na ang pagkain ay binubuo ng nagtataglay ng iba't ibang espesyal na sahog o rekado na kailangan upang mapanatili ang kabuang kalusugan. Isipin na ang katawan ng tao ay isang makina. Ang ating makina kain ay nagbibigay lakas upang ang makina ay umandar. Ang ibang mga sustansya ang nagbibigay ng lakas habang ang iba naman ang nagtutustos para sa ibang bahagi. Ito ay ang tinatawag nating sustansya. So, ang sustansya ay mahalagang bahagi ng ating buhay na tumutulong upang mapanatili ang kalusugan. Meron tayong unang halimbawa dyan. Meron tayong Go Foods. So, ano ba itong Go Foods? Ito yung tinatawag natin na energy-giving foods. Ito yung nagbibigay sa atin ng lakas upang maging aktibo, magtrabaho, at matuto sa bawat araw. Ang mga taong gumagawa ng physical na paggawa, mga bata, sa mga pagkaing Go Foods, ay may kasamang mga butil tulad ng mais, bigas, trigo, at matamis na pagkain tulad ng tubo, pulot, asukal, at mga ugat tulad ng patatas, yam, at kamote. Ang mga taba tulad ng margarine at mga langis ay mga pagkaing Go din. So, pag sinabi natin Go Foods, ito yung mga pagkaing nagbibigay sa atin ng lakas upang maging aktibo tayo araw-araw. Or tinatawag nating energy-giving foods na karamihan ay meron siyang sustansyang nakukuhang carbohydrates, lalo na sa mga kakanin and fats. Pangalawa namang grupo ng mga pagkain ay tinatawag nating Grow Foods. Bakit kaya Grow Foods ang tawag nito? Kasi nakakatulong ito sa ating paglaki. So meron tayong Grow Foods. Karamihan dyan ay rich in protein.
So, mga pagkaing grow foods na ito ay gumagana sa katawan upang matulungan tayong lumago at mapanatiling malakas at malusog. Ang mga bata sa edad ng paaralan ay dapat na lumaki ng ilang sentimetro at makakuha ng ilang kilo bawat taon. So, nakakatulong ito sa ating katawan. Ang halimbawa naman ng mga grow foods ay mga isda, karne, itlog, mga produktong gatas, ilang mga butil, beans, binhi at mani. Ang karne ay maaring maging mahal, ngunit ang mga legumes tulad ng mga munggo, tulad ng beans at groundnut ay mahusay na mga pagkaing protina. So nakakatulong ito sa ating mga kalamnan at nagbibigay sa atin ng yung protein ay nakakatulong sa atin upang gumana ang ating katawan at lumago. Pangatlong grupo naman ng pagkain ay ang tawag natin dito sa mga gulay at prutas. Tama, tinatawag natin itong glow foods. Ang pagkaing glow ay mayaman sa mga bitamina at mineral. So, paano kaya nakakatulong yung bitamina at mineral sa katawan natin sa tingin mo? Tama, nakakatulong ito upang maprotektahan tayo mula sa mga sakit sa pamagitan ng pagtulong sa ating katawan na mga sustansyang ito ay gumana ng maayos ang ating katawan laban sa sakit upang malabanan kung ano man yung mga infeksyon o anumang panahon. So, ang lahat ng mga pagkain ay may ilang bitamina at mineral, ngunit ang prutas at gulay ay lalong mabuti ang mga pagkain ito. So, ang pagkain ng mga prutas at gulay ng maraming iba't ibang kulay ito. So, isang madaling paraan upang makuha ang kailangan natin. Halimbawa, ang mangga, saging, papaya, dalandan, berdeng mga gulay, okra, cauliflower, at kalabasa ay lahat ay mataas sa mga bitamina at mineral. So, kung kakain naman tayo ng may mababa o walang nutrisyon, ang mga pagkain at inumin na kulang sa nutrisyon at maaring masama pa para sa kalusugan natin. Kasama dyan yung cakes, candies, chips, soda, mga pagkaing processed food, inasinan. So, may maraming asukal, gum, candy, matamis na panghimagas, pinirito na galing sa fast food, inuming may carbonated na inumin. Ang mga pagkain ito ay naglalaman ng labis na asukal na hindi nakakatulong sa ating katawan. Panglimang salik naman ay tinitingnan natin yung budget para sa pagkain. So, paano natin ibabatay natin ito sa pagkaing ihahanda? So, sa perang gugulin na nakalaan para sa lutuing pagkain. So, syempre pag sinasabing budget, kailangan natin dyan yung perang gugugulin. So, ang budget ng pamilya ay isang paunang natukoy na halaga ng pera na itinabi at ginugugol para sa ilang kategorya ng gasto sa pamumuhay, kasama sa budget para sa kagamitan ng kuryente, tubig, gas. Halimbawa, nag-iiba ito ayon sa buwan, depende sa mga pangailangan sa pag-init at paglamig, ngunit maring tumpak na tinataya buwan-buwan. So, ang isang budget sa pagkain ng pamilya ay medyo mahirap. So, sino ang hahinahon sa hapagkainan ay tumutukoy kung magkano ang kinakailangang pagkain. So, halimbawa, 2 teenager na lalaki ang kumain ng higit sa 6 na taong gulang na mga batang babae o higit pa. Ang mga lalaki ay may mas mataas na rate ng metabolismo kaysa sa mga babae dahil mayroon silang mas mataas na ratio ng kalamnan hanggang sa taba. Sinusunog ng mga kalamnan ang higit pang mga calorie sa isang 5 hanggang 1 na ratio. Tinutukoy ng istruktura ng iyong pamilya kung magastos ang gagastusin mo sa pagkain.
So, ibabatay natin yung pagkain din ayon sa budget na meron sa pamamahay. Ang susunod na salik ay tinatawag nating laki ng mag-anak. So, isasaalang natin dyan yung bilang kung ilan ba kayo sa... Siyempre, kung mas marami kasapi ng pamilya, kailangan din natin dyan ng mas malaking budget. Pero kung madiskarte naman si nanay o madiskarting nanay, makakatipid naman kapag namimili sa magluluto ng mga pagkaing mas mura, sariwa at masustansya. At ibabatay din yung edad. Siyempre, pag tumatangkad na yung kasapi ng pamilya, karamihan dyan ay malakas kumain. So, isaalang-alang din natin yung edad at kasarian sa bawat kasapi ng mag-anak. Tulad kanina na mas malakas kumain ang lalaki kaysa babae. So, titingnan ng kasapi ng mag-anak sa paghahanda ng pagkain. At depende naman. So, depende sa laki ng mag-anak. Batayan natin yung bilang, iilan kayong kasapi sa pamilya, edad at pati yung kasarian. So, pangpito naman, syempre yung kagustuhan ng mag-anak. May mga iba't iba tayong paboritong pagkain, di ba? So, mas mainam kung ang pagkain ihahanda ay gusto ng lahat. So, ang mga pagkain sa bahay ay may pakinabang. So, marami sa mga bata at matatanda ngayon ay bahagi ng isang henerasyon na lumaki sa restaurant at kainan na fast food. Sa paghahanda ng pagkain sa bahay ay isang mas mahusay na pagpilian para sa maraming kadahilanan. Umulan man o umaraw, may mga paboritong pagkain ang bawat pamilya na hindi mawawala sa hapag o madalas na hinahanap-hanap ng ating panlasa. Bawat po tayong inihanda sa mesa, gusto nating masarap at iba-iba. Kung paulit-ulit din kasi ang ihahanda natin sa mga mahal sa buhay, pwedeng pagsawaan nila, pwede rin namang hindi. May mga tao nga naman kasing ayaw na nauulit ang pagkain. Samantalang iba naman, kahit na mayat maya itong kainin, okay na okay lang. At sarap na sarap pa rin. Kumbaga, hindi nila ito pinagsasawaan. Pero may mga pagkain sa anumang panahon, swak na swak sa panlasa ng kahit na sino gaya mo. So, mas mainam na ang pagkain na ihanda ay gusto ng kasapi ng pamilya. So, isa yan sa salik na dapat nating tatandaan. Ang susunod naman ay yung panahon. So, higit na maganang kumain kapag malamig o tag-ulan tag-ulan na panahon kaysa sa tag-init. Ano kaya ang mga paboritong pagkain kapag tag-ulan? Siyempre, yung mga tinola, may mga sabaw, mga nilaga na pagkain, nilagang baka, nilagang baboy, at iba pa na siyang nakakatulong sa panahon ng tag-lamig. So, higit na mas maganang kumain kapag malamig yung panahon kaysa tag-init. So, titingnan din natin yung panahon. At syempre, kapag malamig ang panahon, ang pagkain natin at ulam hindi dapat malamig. Dapat kabaliktaran naman sa panahon yung mga pagkaing mainit at nakakatulong sa ating katawan. At syempre, ang titingnan din natin ay mga pagkaing nakakatulong sa ating kalusugan. So, dapat na ayon sa panahon ang ating mga pagkain inahain sa mesa. Pang-siyam naman, yung oras na gugulin sa paghahanda ng pagkain. So, kailangang sapat ang oras sa gagawing paghahanda at pagluluto upang hindi gahulin sa oras ng pagkain. So, ang dami ng oras na ginugol sa paghahanda ng pagkain
at pagluluto ay maaring mas implikasyon para sa kalidad ng dieta at kalusugan. Gayunpaman, kaunti ang nalalaman tungkol sa kung paano nag-uugnay ang paggamit ng oras na nauugnay sa pagkain sa pagkonsumo at paggasta ng pagkain. So, alinman. So, para sa pagkain na natupok sa bahay. Sa dami ng masuri ang mga asosasyon kabilang sa dami ng oras na kinagawian na ginugugol sa paghahanda ng pagkain at mga pattern na inuulat sa pagkonsumo ng pagkain. Isa dyan yung paggastos ng pagkain at dalas ng paggamit. At ang individual na gumugugol ng hindi bababa sa dami ng oras sa paghahanda ng pagkain ay kaugaliang nagtrabaho ng may sapat na gulang na mas mataas ang prioridad sa kaginhawaan. Ang mas malaking oras na ginugugol sa paghahanda ng pagkain sa bahay ay nag-uugnay sa mga mas mataas na kalidad na dieta, kabilang ang mas madalas na paggamit ng mga gulay, salad, prutas, juice at iba pa. So, sa pang-sampu naman, ano kaya ang sa pang-sampu nating salik? So, ito yung lutuing ihahain. So, dapat malaman kung gaano kadali o kakomplikado ang mga pagkaing iluluto o ihahanda. So, syempre, isa dyan ang titingnan natin yung kaligtasan ng ating pamilya. Ang pangunahing tinitingnan at binibigyan natin ng pansin, isang aspeto ng kaligtasan ay nagsisimula sa malinis na pagkain na ating ihahain sa mesa. Kailangan nating matiyak na walang halong anumang mikrobyo o dumi o iyong mga tinatawag na contaminants ang pagkain sa ating mesa para tayo ay makaiwas. Saan tayo makaiwas? Tama, sa sakit na pwedeng idulot nito. So, siguraduhin din na walang sakit ang taong nagsisilbi ng pagkain dahil pwede niyang malipat ang kanyang sakit o virus sa pagkain na siya namang magbibigay ng sakit sa makakain nito. So, panglabing isa namang salik ay ano kayo nakita natin sa larawan base sa natalakay kanina. Tama, ito yung tinatawag natin na food pyramid. Ano ba meron sa food pyramid? Tama, ito yung batayan ng pinakamahusay na nire-recommendang pagkonsumo ng pagkain mula sa bawat grupo ng pagkain. So, ito yung, ang food pyramid ay isang gabay sa isang balancing pagkain. So, ang healthy eating food pyramid, ito yung balancing dieta, ay isang susi upang manatiling malusog. Susundin lamang natin ang gabay ng healthy eating food pyramid habang pinili mo ang iyong pagkain. Ang mga butil ay dapat kunin bilang pangunahing mapagkukunan sa pagdidieta. Kumain ng mas maraming prutas at gulay. Magkaroon ng katamtamang dami ng karne, isda, itlog, gatas at iba pang mga kahalili. Bawasan ng asin, taba, ulangis, taba at asukal. So, putulin ang taba mula sa karne bago lutuin. Pumili ng mga pamamaraang pagluluto na mababa ang taba tulad ng steaming, stewing, simmering, kumukulo, scalding o pagluluto gamit ang mga non-stick frying pans. Bawasan din ang paggamit ng pagprito at pagprito. Makakatulong ito sa atin na makamit ang balancing dieta at itaguyod ang kalusugan. So, nakakatulong yung food pyramid bilang batayan natin at kumain ng tamang pagkain. Dahil ang iba't ibang mga pagkain ay may magkakaibang mga halaga sa nutrisyon, gaya na nakikita natin sa larawan. Hindi posible na makuha ang lahat ng mga nutrisyon na kailangan mula sa isang solong pagkain. So, ayon sa healthy eating food pyramid na nakikita natin, kailangan natin kumain ng iba't ibang mga pagkain sa lahat ng mga pangkat ng pagkain, pati na rin sa loob ng bawat pangkat upang makakuha ng iba't ibang mga nutrisyon at matugunan ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. Kainin ang tamang halaga. Ang alinman sa pagkain ng labis o masyadong kaunti ay mabuti para sa ating kalusugan. So, yun ang ating
lesson. Marami ka bang natutunan ngayon? So, yun ang mga salik na dapat nating matutunan sa pagluto ng mga masasarap na pagkain. Ngayon, meron tayong sasagutan sa ating mga modules. So, sagutan niyo ito sa inyong mga modules. Tukuyin lamang ang mga larawan at isulat ang go, kung tumutukoy sa Go Foods, Grow Foods, kung tumutukoy sa mga pagkain nakakatulong sa ating paglaki, at Glow Foods na punong-puno ng mga vitamins and minerals. At syempre yung Go Foods, ito ay tumutukoy sa mga pagkain merong carbohydrates at fats. So isulat lamang ang Go, Grow at Glow. So number 1, anong larawan yan? Tama, yan ay gatas. Anong grupo kayo ng pagkain na pabilang ang gatas? So isulat ang Go, Grow or Glow sa inyong pagsasagot sa inyong mga modules. Napakasarap ng gatas. Kakatulong ito sa ating katawan. Anong kategorya kaya ito napabilang? Pangalawa naman, meron tayong iba't ibang uri ng prutas. So meron tayong dalandan. At meron din tayong saging. Marami kayang minerals at vitamins na makukuha dito. Ano kaya, saan kaya napabilang ang prutas na ito? Ito ba ay Go, Grow or Glow? Number 3, ano ang napapansin nyo sa larawan? Ba, kakasaing lang. Bagong haing kanin. Napakasarap kumain ng kanin dahil ito ay rich in carbohydrates. Ano kaya ang grupo? Sa alin kaya ang grupo ng pagkain na pabilang ang kanin? Pang-apat naman, anong pagkain nito? At saan ito napabilang? Iba't ibang uri ng prutas at gulay. Kaya simula sa araw na to, dapat maging paborito mo na yung mga gulay. Nakakatulong ito sa ating katawan. At nagbibigay ito ng vitamins and minerals. At saan kaya ito napabilang na grupo ng pagkain? Ito ba ay Go, Grow, or Glow? Isulat ang tamang sagot. Panglima naman, yan ang paborito ng maraming Pilipino. May maganda mo ng karanasan sa paghahabol ng manok bago makaluto ng masarap na putahing lechon manok. Saan kaya napabilang ang lechon manok? Ano kaya ang makukuhang vitamins and minerals dito? Kaya sinabi natin kanina sa manok. At kapag karne, may makukuha tayong protina na nakakatulong sa paglaki. Anong grupo kaya ng pagkain? Susunod naman na sasagutan sa ating mga modules. So, pagtatapatin natin or matching type. Itugma ang hanay A sa hanay B. Isulat lang ang titik ng tamang sagot sa patlang na nakalaan. So, pagtapatin natin ang hanay A at hanay B. Okay. Sa hanay A, number 1, talaan ng mga putahe. Number 2, talaan ng mga sangkap at paraan ng pagluluto. Number 3, nakalaang gugulin para sa handaan. At sa hanay B naman, meron tayong pagpipilian. A, budget para sa pagkain. B, food pyramid. Or C, menu pattern. So, kasunod naman sa ating karugtong naman ay ito ay number 4, number 5 at number 6 po yan. So sa number 5, nakalaang gugulin para sa handaan. At number
Okay, next ay isinasaalang-alang ang bilang, edad at kasarian ng kasapi ng mag-anak. At panghuli, batay ang 3 pangkat ng pagkain na inirekomenda sa paghahanda ng pagkain. So pagpipilian natin, menu pattern, letter D, recipe, or letter E, laki ng mag-anak. So, isulat lamang ang tamang sagot sa inyong mga modules or papel. Para naman sa ating takdang aralin, sa ating mga modules, punan ng tamang salita ang bawat kahon upang maisagawa ang plano at pagluluto ng masustansyang pagkain ayon sa budget ng pamilya. So, piliin ang inyong sagot sa loob ng kaserola. Yan, nagluluto tayo. Makikita natin sa kaserola yung mga pagpipilian ng mga sagot. Ano kayang niluluto dito? Papakulo ng iba't ibang uri ng potatoes. Ngayon, tingnan natin ang mga pagpipilian. Meron tayong gatas, tinolang manok, magkarugtong yung tinolang manok, hotdog, katas ng mangga, pakwan at sinangag. Okay. So, mamimili tayo ng mga sagot dito sa makikita nating pagpipilian sa kaserola. Ito yung ating takdang aralin. So, kukumpletuhin natin yung mga boxes, empty boxes. Sa balangkas ng pagkain, meron tayong agahan, tanghalian at hapunan. Meron na tayong kanin. Ano kaya ang kulang dyan? So, dalawa-dalawa ang dapat ilalagay natin sa agahan, sa tanghalian at hapunan. Ulam. So, meron tayong itlog, nilagang baboy. At ano naman yung maisagot natin sa number 5? Prutas, saging. So, ano naman natin sasagot sa number 3? So, isa lamang pala ang isa ilalagay na sagot. At next ay inumin. Sa agahan, number 2 at number 4, meron na tayong tubig. So, kukumpletuhin lamang natin ang pagkain ilalagay sa agahan, sa tanghalian at hapunan. Yung mga bilang lamang na nakikita natin sa kahon. Na may number 1, 2, 3 hanggang 5. So, marami ka bang natutunan sa araw na ito? So, i-type mo ang iyong mga natutunan sa ating comment box. Kung meron kayong katanungan, i-type nyo ulit ito sa ating comment box. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, salamat sa inyong panonood. Thanks for watching.